Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kaniyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang mga pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, "Kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kaniyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa ating kasalukuyang panahon, marami sa atin ang naghahangad na mauna, maging una, at manguna. Uulitin ko yung tatlong yon. Marami sa atin sa araw-araw, maging sa ating komunidad, sa opisina, o sa iba't ibang larangan ng buhay, gusto natin yung lagi tayo yung mauna, maging una, at manguna. Kaya naman, ginagawa natin ang lahat ng paraan at pamamaraan upang maunahan ang ibang tao sa kanilang pwesto. Minsan kasi, ang mas mahalaga, maiupo natin ang ating mga sarili at higitan ang ibang tao. Ganito ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Napansin ni Jesus Nazareno na tila baga nagmamadali at nag-uunahan ang mga inanyayahan upang makuha nila ang mga piling pwestong inilaan para sa mga panauhin. Tila baga napuno na sila ng kanilang mga sarili. Ang akala nila sa kanila lang o sila lang ang may karapatang makaupo sa magandang pwesto. Kung baga, parang sila lang ang may-ari ng mundo. Alam po ninyo mga kapatid kay Kristo, sa kultura ng mga Hudyo, tanging ang kapatid, kamag-anak,
kaibigan at mayayamang kapitbahay lamang ang pwedeng anyayahan sa piging. Kalimitan, hindi na nabibigyang pansin ang mga hindi kilala at hindi napapansin sa ating lipunan. Sila yung tinatawag na the lost, the last, and the least. Nakalulungkot na tila baga yung mga nasa itaas lamang, yung mayayaman, yung mga makapangyarihan at ang maiimpluwensya sa lipunan ang may karapatan sa maraming bagay. Subalit, mariing pinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang kaharian at paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Paano natin makakamit ang kaharian ng Diyos? Simpleng bagay lamang po. Dapat mayroon tayong pusong marunong magpakumbaba at may pag-uugaling marunong magparaya. Uulitin ko, dalawang mahalaga, dalawang simpleng bagay na dapat taglay-taglay natin. Pusong marunong magpakumbaba at isang pag-uugaling marunong magparaya. Sapagkat ang mapagkumbaba ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang taong mapagkumbaba, pinapalaya at pinagpapala ng Panginoong Diyos. Kaya nga bilang tanda na tayo ay may mababang loob at nagpapakumbaba, nararapat lumapit tayong lagi kay Jesus Nazareno. Sa Jesus Nazareno, ang tagapamagitan ng ating Diyos Ama. At bilang tagapamagitan, ang lahat ay Kaniyang inaabot at inaanyayahan. Noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, inaabot niya ang Kaniyang mga kamay, maging Griego, maging Hebreo, maging Hudyo, o maging Hintil. Walang pinipili sa Jesus Nazareno dahil para sa Kanya ang kaharian ng Diyos para sa lahat. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan na hindi natin pwedeng mabili at walang halagang salapi ang kaharian ng Diyos. Hindi po ito paunahan, hindi ito pataasan, hindi ito pagalingan, at hindi ito patalinuhan. Ang tunay na dakila, ibinababa ang sarili para maglingkod sa kapwa. Ang tunay na dakila, ang tanging yaman niya ay ang Diyos na dakila. Ang tunay na dakila, tanging kay Jesus Nazareno, kumakapit at umaasa. Ang tunay na dakila, may pusong marunong magpakumbaba at tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa habag at awa ng Diyos na dakila. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.